Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po'y magkomentuhan, samahan niyo po inyong lingkod. At tayo po'y mag-umpisa na. Komentuhan po natin ang nangyari at naganap pong oral argument po sa Korte Suprema. Sa natutuklasan po natin, dahil po lumalabas na po ang katotohanan na lalong-lalo po sa budget, sa national budget, sa GAA, at syempre po sa mga unprogram appropriation ay lumalabas na po kung sino po ang napakaraming unprogram, mga kababayan. Pakinggan po natin si dating Secretary of Finance Benjamin Diokno, mga kababayan, sa kanya pong pahayag. Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin siya. There is a wide variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. at 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present my comments on the pending Supreme Court petitions questioning certain provisions on unprogrammed appropriations in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. As former Senior Undersecretary and Secretary of Budget and Management, I have prepared 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. So those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years, 2023, 2024, and 2025 national budgets. By design, unprogrammed appropriations serve as standby appropriations. The budget planning, preparation, and authorization process is complex and time-consuming. For example, preparation for the 2026 budget began as early as January 2025 with a budget call. Now, some foreign assisted projects, which may be seen as the most senior of all budget items since they undergo a series of studies, are considered but not completed or approved a year prior to the start. FAPs are among the most rigorously evaluated budget items. Let me repeat that. The foreign assisted projects are among the most rigorously evaluated budget items. They undergo pre-feasibility study, feasibility studies, detailed engineering, and a review of the internal rate of return threshold by the NEDA Investment Coordination Committee. Now, despite their merit, these projects risk delay due to the constitutional requirement that no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance on appropriation made by law. So delays in the implementation are costly, and they result in the payment of commitment fees to multilateral financial institutions. That's why we have standby appropriations for foreign assisted projects. Now, the national budget
is the most consequential piece of legislation enacted by Congress. In a tripartite system of government, the executive branch is generally understood to have a comprehensive view of national priorities, better access to domestic and global data, Yan po mga kababayan, mahaba pa po yan. At dyan po ay napatunayan po na talagang grabe po ang itinaas ng unprogram po, ang unprogram po nila. Ikumpara po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Mas mataas pa po ang unprogram appropriation ni Gloria, dating Pangulong Gloria, at ni dating Pangulong Pinoy. Pinakamababa po ang kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ano kaya masasabi dyan ng tagapagsinungaling ng Malacanang, mga kababayan? Nasa kanila po ang napakalaking unprogram. Trilyon, daan-daang bilyon. Kaya nga po, hinahanap ng taong bayan ang pera at nasaan ang mga programa. Nasaan ang mga proyekto? Hindi po ba? Kaya nga po nagtataka ang taong bayan. Hindi po ba? Sa panahon po, ito po mga kababayan, tingnan nyo po ang napakalalaki na itinaas. Hindi po ba? Sa panahon po ni Gloria Arroyo administration, gaano po kalaki mga kababayan? 5.9 mga kababayan, percent ang unprogram appropriation ni Gloria. Pagdating po ni Aquino, nang siya na po ay presidente, ay 5.2 mga kababayan. Kay dating Pangulong Duterte, ay bumaba na po. Naging 3.9 ang mga unprogram appropriation ni dating Pangulong Duterte. Pero pagpasok po ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate, wala pa pong 6 na taon. 3 taon pa lang po mahigit ay pumapalo na po sa 9%, 9.0 ang itinaas po ng appropriation o sinatawag na unprogram. Saan po napunta ang napakalalaking pera na yan, mga kababayan? Kaya nga po hinahanap ng taong bayan saan po dinala ang mga pera na mga unprogram. Nilagyan po nila ng isang damukal na pera ang mga unprogram, mga kababayan. Kaya po, lalabas po talaga ang katotohanan. At syempre po, pinasasubmit na po ng Korte Suprema ang lahat po ng mga dokumento kung paano po nangyari at saan po napunta ang napakalaking itinaas po ng unprogram appropriation. Nilagyan po ng isang damukal na pera ng taong bayan. Kaya nga po mga kababayan, ito pong Kongreso at Senado at yung may accountability na pumipirma ng GAA, ng budget, national budget, hindi po pwede yung pumipirma ng budget ay save. Wala pong kinalaman sa nangyaring iyan. Hindi po ba? Pangulo ka, lahat ng programa mo sa'yo. Di po ba? Kaya nga po hinahanap ng taong bayan, nasaan ang napakalalaking pera? Nasaan? Kaya nga po hinahanap natin yan. Hindi po nila maipaliwanag, inililihis po nila ang issue ng korupsyon. Kaya nga lumagana po ang maleta, ang mga delivery na mga Marines, mga ex-soldier, ex-marine po natin. Hindi po ba? Kaya nga po napakalaki po ng katotohanan na ang pera ng taong bayan halos napunta po at pinagparti-partihan ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. At ito po ang kanilang bagong pork barrel. Ito po yata ang tinatawag na bagong pork barrel nila. Ang mga unprogram. Hindi kaya, mga kababayan. At nakita po natin kung paano po nila siraan ng dating Pangulong Duterte. Na lagi po nilang dinadala ang issue po ng korupsyon nila. Na ubod ng laki. 9.0% ang itinaas. Samantalang isinisisi nila
at pilit po isinisingit sa dating Pangulong Duterte ang malawakang korupsyon nila di umano. Samantalang pinakamababa ang unprogram ng dating Pangulo. 3.9%. Malaki pa ang kay Pinoy, 5.2%. Kay Gloria, 5.9%. Samantalang ngayon, wala pang 4 na taon, 9.0%. Ubod ng laki. Pambihira. Pero hindi po pwedeng i-impeach. Hindi po impeachable yan. Sa dami po ng issue ng korupsyon, hindi pwedeng i-impeach yan. Ayon po yan sa mga congressman at mga senador. Dahil pati po yata sila ay dawit at damay diyan sa paglobo at paglaki ng unprogram appropriation. Hindi kaya, mga kababayan? At syempre po, intayin po natin ang mga susunod pa. Meron pa po susunod yan at matutuklasan po natin, mga kababayan. At sana po dumating na rin po ang panahon na maging Pangulo po si VP Sara Duterte. Nang lahat po ng pera ng taong bayan katulad po niyan ay masilip na pong lubusan kung sino-sino po at nasaan ang mga pera na inilagay po dyan sa mga unprogram. At kailangan po yan masilip na yan po bang mga programa na yan ay totoo o nailagay lang sa mga maleta, mga kababayan. At yan naman po inaasahan natin na ipagtatanggol po yan dahil marami pong tagapagsinungaling di umano ang administrasyon ngayon. Napakarami po nilang mga attack dog, tagapagsinungaling. At syempre pupurihin pa nila dahil sa laki ng unprogram appropriation ng kanilang administrasyon. Hindi kaya dahil po ang maleta, envelope at bag ay umiikot sa kanila di umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya abangan po natin. Kaya talagang lalabas po talaga ang katotohanan. Lalabas po. Bato ka ng bato, binabato mo ng binabato ng putik, kasiraan ang Duterte administration. Pero ang katotohanan, lahat po ng putik at baho ay nasa kanila di umano. Hindi po ba? Kaya kahit ano gawin nilang paninira sa administrasyon ng dating Pangulo, nakita ng taong bayan ang napakaraming nagawa at pagbabago sa ating bansa. Di po ba? Nagkaroon pa tayo ng malawakang problema katulad po ng pandemya na nasolusyonan. Hindi tayo nagkabaon-baon at nahirapan ng katulad nito. Hindi po ba nararanasan po natin ngayon? Daig pa natin na napandemya sa kanilang panunungkulan. Dahil ang pera ng taong bayan ay pinandemya nila. Pinandemya. Hindi po ba daig pa ang COVID-19 sa ginawa nila sa pera ng taong bayan? Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, at yan naman po inaasahan po natin na pasisinungalingan po yan ng napakaraming nakinabang na mga politiko. Hindi kaya, mga congressman, mga senador, na nabigyan po ng napakalaking mga unprogram, bilyon-bilyon, at nadelibira ng mga maleta, hindi po nila magugustuhan yung mga ganyang talakay, yung mga ganyang argument. Hindi po nila magugustuhan yan dahil sa kanila po babato yan sa pagmumukha nila. Hindi po ba, mga kababayan? Hintayin po natin at tsak naman po sasagot po ang Malacanang dyan, mga kababayan. Dahil unang-una, ililiis na naman po nila yan. At syempre, dadali na naman nila sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte ang naglalakihang pera na hindi po natin makita kung ano po ang naging programa nila. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po, thank you po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am,
si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Kingston ng Hong Kong, si Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At taste lang po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.